Sa guhit muna tayo. Sige. Dito, diba? Dito, hanap ka ng pwede mong pardahan. Okay? So, lapitan mo na agad konti. Dito pa. So, dyan, pili ka dito. So, pag ganitong guhit, ganito gawin mo. Lahat ng guhit na yan, dahil wala naman sakyan, once na nakakita ka ng isang guhit, tapatan mo na kagad ng balikat mo. Balikat? Oo. Ayan na. Kaya nito, tapatan mo na kagad ng balikat. Kahit anong guhit yan. Paano makikita yung balikat? Yung guhit. Stop. Ayan na. Ito. So, hanapin mo. Ito. Okay. Ito na lang. Itong guhit na to. Itong kabila? Yan na lang. Sige, ulitin natin. Ito na lang. Yan. Up. Okay. Up. Lagpas. At, side mirror ba, sir? Ito balikat mo. Okay. Ito. No. Okay, ito na lang isa. Sige pa. Up. Hindi pa. Yan. Okay na yan. Ano? Okay, pag nakuha mo na yung step number 1 na yan, i-full turn mo na papunta doon. Yung. Okay. So, pwede na yan. Ganyan. Sige, huwag mo na pilitin. Pwede naman yan. So, ang intention lang na naman natin dito ay makita mo itong tinapatan mo na balikat with the side view. No, papunta ka doon. Eh, wala naman sa akin. Sige. Okay, slow down. Okay, then stop. Yan. Makikita mo pala siya doon sa 45 degree angle. So, ngayon nakita mo na. Okay, so yun ay, ayun o, yung dulo na yon. Nakalagpas kasi tayo. Dahil sa nakalagpas tayo, tinan mo yung distansya niya. Halos nakatumbok na siya dyan. Gawin mo na pag ganyang sitwasyon, igitna mo manibela mo. Hanapin mo yung pinaka-sentro niya. Okay, then yung gulong mo, ipatong mo doon sa guhit na yon. Sa reverse ako. Reverse ka. Yun. So, pilitin mo, ipatong mo yung isagad mo yung brake mo. Okay. So, yung gulong mo, ipatong mo dito sa guhit na to. Ano? Okay, go. Pilitin mo, ipatong yung gulong mo doon. Diretso lang ang manibela ko sa... Opo. Sige. Gusto mo ilapit-lapit yung ano dito para may ipatong mo kagad siya. Pwede mo kabigin siya. Ayan. Ka na? Nandiyan ang gulong mo. Pag nandun ang gulong mo dito na, pwede ka nang kumabig dito naman. Ibig sabihin ito, gulong ko to. Nandiyan ang kumbaga naka-align na yung gulong mo dyan. Ayun, natin mo naka-align. Okay. Nandiyan Ito. Yan kasi yung reference mo. So, ibig sabihin, dyan papasok kasi yung gulong mo dyan. No? Kung may sakyan man, so hindi mo sila maapektuhan. Okay? So, ngayon, kabig ka na dito. Papunta dito. Yan. Sige pa. Yan. Kailangan yung katawan ng sakyan mo o yung gulong mo, hindi mo siya, kailangan naka-intact doon sa guhit. Lumalapit yan. Sige. So, pag medyo kulang pa, dagdag ka lang dito. No? Okay, pag di ayan, gaya na. Diretso ka lang. Hanggang pumantay yung katawan ng sakyan mo. Di pa. Okay, stop. So, gitna mo naman. Bela mo. 1 and 2. Then, makikita mo sa 360 na. 360 ka. Dito medyo malapat. Pero nakatabingi pa tayo. So, diretso ka lang hanggang dito. Atras ka pa konti. Yan. Huwag mong babaguhin mo naman ni Bella mo. Okay, stop. Ngayon, babaguhin natin yung posisyon. Di ba dito, may space dito, tapos dito, ganito. Para magkapantayan, ilalapit-lapit ito pang konti dito, tapos kakabig ka naman ni Bella dito. Tahan-tahan. No? O, din naman siya, mag-i-equal na yan. Okay, stop. Okay. Nag-equal na siya. Ayun, hanggang doon sa gutter. Ngayon, yun ang kagandahan ng 360. Dito mo siya magagamit. Saka yung reverse cam. Pero tuturuan din kita, syempre, ng mga basic kung paano gamitin ang side mirror na hindi ito ginagamit habang nag-a-atras. Advantage ito, advantage. Pero, iba pa rin yung may alam ka pagdating sa yan naman to. I-park muna siya. Iba pa rin yung may alam tayo sa sa side mirror. Sa actual, no. Kasi may napansin ako doon sa sara. Pag nilalagay mo sa reverse, hirap na hirap ka. Parang may pagbulong. Anong bakit? Hindi mo dinidiin yung dapat to. Brake. Ito. Okay. No. Para lock kasi siya doon. So, susunod, pag nilagay mo sa reverse, nilagay mo sa park, nilagay mo sa neutral, nakadiin dapat yung brake. Okay? So, yun. So, doon sa yun, yung mali mo doon. Ang mali mo doon, sa unang step, ay tama, yung tinapat mo yung balikat mo sa guhit. Tama. Yung kasi yung unang gagawin mo sa talaga, ay yung itapat mo na yung balikat. Hindi ko makita yung guhit pa. Okay. Pag disapil. Ayun. Pag, alimbawa, di mo ganitong sitwasyon, walang mga sasakyan. Ibig sabihin, pag wala mga sasakyan, pwede ka dyan kahit saan mag-park.
dahil sa wala kang reference, yung guhit talaga na yun, maghanap ka kahit isang guhit lang. Isang guhit na lang kunin mo. Yun ang tapatan mo ng either balikat. Actually, pwede rin side mirror eh. Pwede rin. So ako nasanay lang sa ganon. So depende naman sa'yo kung ano. Basta tapatan mo yung isang guhit na yan. Yun ang pinaka-reference mo. Then, pag natapatan mo yun, kukunin mo step number 2, lalayo ka ng konti. So at least 45-degree angle. So pwede mo makuha yan ng isang ikot nito or full turn. Pwede rin hanggang sa makita mo. Kasi hindi na ma-expect. Wala naman sakyan eh. Pero pag maraming sakyan, kailangan mo gawin na din yung basic, yung pinaka-reference nga na kailangan ay ito, tapat ang balikat, sagad manibela, tapos balik. Para hindi matakaw sa space. Yung ginawa natin pattern sa ngayon, matakaw sa space yun. So kaya nagawa natin yun kasi wala naman. Kasi wala mga sasakyan dyan. Okay? Yung gano'n ng Ibig ko lang sabihin, para mabilis mo i-park yung sakyan mo. Gano'n ang yan. Okay, so gagawin natin ngayon, sir, ay yung mayroong mga sakyan. Doon. Dito ang labasan yan. Then papasok ka dito sa isang, yan. Tapos maghanap tayo ng space. Gano'n. May bakante. Yung sa pula at sa... Puti, So, dahil doon sa dalawa, sa pula at puputi, standard kasi parking nito, ang basehan mo pa rin doon siya yung guhit. Sige. Itatapot mong guhit, ay balikat mo, o side mirror mo, doon sa guhit na yon, doon sa pangalawa. Unang guhit sa may pula, doon sa pangalawa, kasi magagaling ka pag ganun ka. Kung doon ka magpapark. Okay? So, tatay natin. So, apakan mo yung brake mo ng ayos.